Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raymond Canonoy, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Woo, woo. Hindi ko alam kung ugong ng hangin o sigaw ng mga multo. Ang mga pagsabog ng malungkot at matatalim na boses ay nagmula rin sa buong paligid sa oras na ito. Sa oras na ito, ang buong langit at lupa ay biglang pumasok sa gabi mula sa araw. Ito ay kulay abo at madilim. Wala silang makitang malinaw. Ang matinding lamig din ang kanilang pinakamalaking kasabwat. Ang mga damo ay lumipad ng hindi maayos, ang mga anino ng mga puno ay nanginginig, at ang mga tao ay nagyelo hanggang sa buto. Sa oras na ito, nakaupo pa rin doon si Aaron na ang mukha niya gaya ng dati. Nakabalot sa kanya ang jade light ng makukulay na liwanag. Hindi siya gumalaw o umiling. Hinayaan niyang umungol ang malakas na hangin sa labas niya at dumidiin ang itim na ulap sa tuktok. Palakas ng palakas ang hangin. Ang mga puno na halos kasing kapal ng mga tao ay baliw na dinidiin ang kanilang baywang. Ang mga ulap ay mas mababa. Sa di kalayuan, ang mga ilog at maging ang langit at lupa ay konektado sa isang linya. Wow! Umulan ng malakas sa buong kalangitan, at biglang bumuhos. Ang ulan na parang mga gisantes ay biglang bumagsak, na nagwasak sa buong gubat. For a time, maingay at maingay. Ang Aaron ay walang ulan sa buong katawan niya. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, pinigilan niya ang Buddha na mahulog sa ulan. Para bang nakalimutan na niya ang kanyang pwesto, nagkusa siyang umiwas dito at bumagsak na lamang sa paligid niya. Sa ilalim ng ilang patak, ang bawat tindig ng nakapalibot na lupain ay magbubutas ng isang butas na kasing laki ng kamao. Makalipas ang halos 10 minuto, nanatiling walang tigil ang malakas na ulan at nanatiling malakas ang hangin. Gayunpaman, ito ay isa ng kalmadong gubat, ngunit sa oras na ito, mayroong tahimik, ngunit hindi maihahambing na malalaking pagbabago. Napuno na ng ilog ang ilog, umahan sa pagitan ng manyan, damaloy sa pampang ng ilog at nilamon ang gubat. Dati, may berdeng gubat. Sa oras na ito ay nakilala na sa pilak at puti at naging isang malawak na karagatan. Crash, crash, sa tainga ng Aaron, ang tubig ay humagos na parang isang hayop. Noong una, hindi bababa sa 10 metro ang layo nito sa ilog, ngunit sa oras na ito, mahirap pa ring pigilan ang baha. Ito ay dumating na baliw na may mga gumugulong na bato at sirang mga sanga ng puno. Gayunpaman, kakaiba na ang Aaron ay nakaupo pa rin doon, na napapalibutan ng liwanag. Kahit napapaligiran na siya ng agos, nakaupo pa rin siya sa lupa. Sa katunayan, ang Aaron ay nakaupo sa patag na lupa. Bagamat umagos na ang baha sa paligid maliban sa kinauupuan niya, stable pa rin ang inuupuan niya na parang walang nangyari. Ang lalim ng tubig ay hindi bababa sa 1 metro. Parang poste ang kinauupuan niya. Tumayo siya doon. Sa harap ng nakakabaliw na impact ng agos, pati na ang pag-anod, kahit kay titing na pinong buhangin ay hindi gumagalaw, hindi ito masasabing magical. Unti-unting tumigil ang ulan. Nagkalat ang maitim na ulap, muling sumikat ang araw, pinaso ng nakakapasong araw ang lupa, at ang temperatura ay nagsimulang tumaas ng husto. Sa pagkakataong ito, lumipas pa ang ilang oras. Iyon ay agos na sa langit, ngunit sa ilalim ng nakakapasong araw, ang tubig ay nawala at ang baha ay nag-iiwan lamang ng isang lugar ng kabuluhan. Habang natutuyo ang lupa, hindi lamang ang mga agos sa ibabaw ay naglalaho, kundi pati na rin ang sarili nitong katawan ay nabibitak at bumubukas sa pagkatuyo, na nagpapakita ng malalim na pipong bibig. Kung ang lupain ay binaha noong nakaraan, kung gayon sa oras na ito, ang Buddha ay napigilan mula sa tagtuyot sa loob ng libu-libong taon, walang ulan,
at ang mga malalagang halaman ay nagsisimulang matuyo at mamatay. Sa loob ng 50 milya sa paligid ng Aaron, ito ay naging isang disyerto. Gayunpaman, si Aaron ay nakaupo pa rin doon, at mayroon pa ring damo sa ilalim ng kanyang asno, bagaman ang lupa sa ilalim niya ay nakatayo na doon na may haligi ng langit dahil ang tubig ay bumaba. Ngunit ito ay palaging ang tanging berdeng, interstate. Wow! Biglang tumunog ang mga putok ng liwanag, at ilang natuyong damo ang nagsimulang masunog dahil sa nakakapasong araw sa itaas at sa sobrang mataas na temperatura sa oras na ito. Mabilis na dumating ang apoy. Sa isang kisap mata, ang damo ay nilamon ng apoy at isang nagngangalit na apoy ang nabuo. Ang apoy ay kumalat mula sa kubrekama ng damo hanggang sa mga patay na puno sa isang tabi, at sa mga putol na sanga sa lupa. Ilang sandali pa, lumaki ng palaki ang apoy sa paligid ng buong lugar. Ilang saglit lang, nagkaroon ng apoy sa paligid, at tuluyang nilamon ng apoy ang lupa. Si Han Sanchen ay nakaupo pa rin doon, hinahayaan ang apoy sa kanyang paligid na umungol na parang demonyo, nilalamon ang mga tao at kinakagat ang kanilang mga kaluluwa. Pumikit siya at nanatiling kalmado. Ang pagtatanggol kay Buddha, lahat ng nakapaligid sa kanya ay walang kinalaman sa kanya. Kakaibang sabihin na kahit na tuluyang nilamon ang apoy, talagang natatakot siyang lumapit sa Aaron, kaya kinailangan niyang umungol ng walang lakas sa tabi niya. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang binuksan ni Han 3,000 ang kanyang mga mata. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa mata, mayroon ng malaking dagat ng apoy. Hindi ko makita kung ano ang nasa labas ng apoy. Ngunit ang mga mata ni Aaron ay wala ni Katie Ting na takot. Sa kabaligtaran, sila ay puno ng kawalang interes. Ngumiti at muling pumikit si Aaron. Halos matapos ipikit ni Aaron ang kanyang mga mata, tumigil ang mabangis na apoy, na parang walang nasusunog na material. Sa wakas, ang mabangis na apoy sa isang iglap ay naging wala sa isang iglap. Ang buong lupain ay parang nasusunog na lupa, tiwangwang at tiwangwang, na may natitirang abo na lamang. Parating na naman ang hangin. Ang lutong lupa sa wakas ay nakaramdam ng kaunting lamig, at ang mga ulap ay dumating upang harangan ang nakatutuwang mainit na sikat ng araw. Ang relatibong temperatura ng buong lupain ay mas mababa. Sa loob lamang ng ilang minuto, napakalamig ng pakiramdam ng Aaron. Napaka-komportable ng hangin. Ngunit ito ay komportable, ngunit hindi ito naantala ng napakatagal. Medyo malamig ang pakiramdam ng Aaron. Pagkatapos, ang lamig ay naging mas malaki, at kahit na ang temperatura ay nagsimulang pumasok sa nagyayelong punto. Natuyo ang lupa at natangay ang mga abo. Mas malakas ang hangin, parang kutsilyo. Sa lupa, sunod-sunod na butas ang pinutol ng hangin. Ang hiwa ay parang pinutol ng kutsilyo. Matalim at maayos ang bitek. Ito ay halos 10 sentimetro ang lalim sa kabuuan. At mayroong maraming ganoong mga pagbubukas sa lupa sa oras na ito. Nasaan ang hairdryer na ito? Ito ay malinaw na isang kutsilyo ng hangin. Si Han Sanchen ay nakaupo pa rin doon, nakapikit ang mga mata at ang kanyang katawan ay napapalibutan ng banal na liwanag. Kahit na parang kutsilyo ang hangin sa labas, wala pa ring buhok si Han Sanchen sa loob. Mas malakas ang hangin. Ito ay humihip sa banal na liwanag at sa lupa. Ang banal na liwanag ay hindi gumalaw, ngunit ang lupa ay tinatangay ng hangin, at ang mga bundok at lupa ay bumagsak at gumalaw kasabay ng hangin. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng langit at lupa, gamulong ang alikabok sa kulay abo, at paminsan-minsan ay nahugot ang mga burol mula sa lupa. Ang buhangin ay parang bala, habang ang malalaking bundok at bato ay parang shell. Tumama sila sa hangin at bumagsak sa lupa, na gumagawa ng malalim na hukay. Kapag nataman nila ang lupang bato, ito rin ang pagkasira ng bato. Mahirap isipin na sa ilalim ng ganoong kabanggas na sitwasyon, kung ang isang tao ay tumayo sa hangin, maaari siyang magdusa ng kasing lakas ng 10,000 baril at 10,000 baril, at magkakaroon ng tapos na mga itlog sa ilalim ng pag-atake. Ngunit, nakaupo pa rin doon ang Aaron. Huwag gumalaw, huwag mag-iling. Ayoko ng higit pa. Huminto ang hangin. Tumigil din ang lumilipad na buhangin at mga bato sa lupa. Gayunpaman, ang mga burol sa paligid ay lumipat at nagbago ng hugis, ganap na naiiba mula sa nakaraang dalawang mundo. Ngunit gayunpaman,
Ang lahat ay mapayapa sa ngayon. Dahan-dahan ding binuksan ni Han Sanchen ang kanyang mga mata sa oras na ito. Napangiti siya sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos, sa sandaling nakolekta ang ilaw ng Jade, bumalik sa normal ang katawan ni Aaron. Sa bahagyang paghila sa gilid ng kanyang bibig, dahan-dahan siyang tumayo. Li, Zon, kapag hinaypan ng hangin ang lupa, ginagawa nitong mga ugat ang mga burol. Kapag ang hangin ay sumundot at tumataas ang apoy, ang hangin at apoy ay naglalabas ng tunog nito, tulad ng kulog, ito ay isang lindol. Ang lupa at ang tubig ay lumipas, at ang oras ay lumilipas, at ang ginto ay makikita at ang mga butil ay maaaring halo-halong. Mula noon, ang tubig at apoy ay magkatugma, na maaaring makabuo ng chi. Naturally, ang chi ay sinasamahan ng tubig, na bumubuo ng langit sa pagkatuyo. Mula noon, walang pagkakaiba sa lahat ng bagay, ngunit detalyado lamang o hindi. Isinasaalang-alang ito bilang isang halimbawa, natural na mapanganib para sa hangin na gamulong sa ibabaw ng tubig at bumuo ng mga alon sa ganitong paraan, ang apat na yugto ay maaaring gumawa ng lahat ng bagay. Tama ba ako? Ang apat na makalangit na hari. Nahulog si Aaron salita, bahagyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa hangin sa kanyang harapan. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanyang mga mata, nagkaroon lamang ng patay na katahimikan sa paligid. Bilang karagdagan sa hininga ng kamatayan na iniwan ng apoy at hangin, saan tila mayroong isang bagay sa malapit. Ngunit ang mga mata ni Aaron ay lubos na kumpiyansa. Parang may kung ano sa harapan niya. Ang apat na yugto ay tinatawag na apat na hari, na kawili-wili. Ngumiti si Hansani. Pagkatapos ay ngumiti siya, umiling, isinandal ang kanyang ulo at tumingin sa lupa. Sa susunod na segundo, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang apoy ang lumipad mula sa kanyang kamay na parang punyal. Bang! Ang apoy ay lumipad sa halos kalahati ng kalangitan, ngunit biglang bumangga sa isang bagay na hindi nakikita sa hangin. Sa pagitan ng apoy at pagsabog, tila bumangga ito sa ilang harang at pumutok. Namatay ang apoy, at bagaman hindi lumitaw ang harang, may maliliit na bitek sa lugar na tinamaan nito noon. Hehe, interesting. Pagkatapos, isang mabangis na ngiti ang nagmula sa hangin. Sa susunod na segundo, dahan-daang lumabas ang isang maapoy na pulang figure mula sa transparency sa kalagitnaan ng hangin. Hahaha, halos kasabay nito, ang kaliwa, kanan at likod ng Aaron na tatlong panig ay nagpakita rin ng tatlong figure sa pagtawa. Storytelling channel sa YouTube. Dilaw, puti at pilak. Ang dilaw ay halimaw na putik. Ang puti ay ang halimaw ng hangin. Ang pilak ay isang halimaw sa tubig. Dagdag pa ang nagniningas na pulang halimaw dito, tinatawag itong fire monster. Apoy sa lupa, tubig at hangin, apat na yugto at apat na Diyos at apat na halimaw. Tinatawag din itong apat na makalangit na hari. Hindi natatakpan ang lupa, hindi binabaha ang tubig, hindi kinakain ang apoy, hindi nasisira ang hangin, mabahong bata, may kahulugan ka pa. Malamig na ngumiti ang pulang halimaw sa harapan. Ang halimaw na ito ay parang apoy. Bagamat mukhang tao, wala itong hugis ng tao. Ngumiti si Aaron at tumingin ng diretsyo sa taong bombero na walang kahinaan, hindi masama ang apat na makalangit na hari. Ginawa nila ang kanilang mga galaw sa ilalim ng undercurrent. Kung sila ay medyo hindi gaanong mapagbantay, maaaring nasira sila ng apat na yugto ng puwersa. Ang malakas na hangin, malakas na ulan at tagtuyot ay pumapatay ng mga tao nang hindi nakikita. Mabaho boy, ibigay mo sa akin ang pangalan mo. Mahina at mapanghamak na sigaw ng halimaw ng tubig. Aaron, si Han Sanchen ay kalmado at hindi nataranta. Ang isang bangkos ng mga basura sa Yiten ay hindi na kayang pigilan ang isang mabalahibong batang lalaki. Tila nilamon na sila ng gubat at naging tambak ng bulok na putik at bulok na mga kalakal. Ang dilaw na halimaw na putik ay hinamak at sinabi, "Hindi ba't normal na ang mga lalaking iyon ay walang kakayahan maliban sa kanilang bibig?" Ang halimaw ng hangin ay mayroon ding matalas na boses at medyo ironic na paraan. Mukhang bigyan natin ng kulay ang batang ito. Kung hindi, ano kaya ang magiging kapangyarihan ng gubat? Malamig na sabi ng water monster. Hindi pa ba sapat na espesyal ang kulay ng apat? Kailangan mo pang ipakita sa akin ang kulay. Hindi ako colorblind. Ngumisi si Aaron. Nang marinig ito,
Agad na hindi nasiyahan ang apat. Halatang nagbibiro sila tungkol sa kabiguan ni Aaron, ngunit kinukutya sila sa kanya. Ikaw bastard, how dare you talk to US like that? Ganito ba ang itinuturo sa iyo ng iyong mga magulang kapag nakatagpo ka ng isang elder na hindi marunong ng etiquette? Ang apat na karakter ay parang mga baril, at sila ay sumabog ng husto sa Aaron. Hindi naapektuhan ang mood ni Aaron. Malamig siyang ngumiti at nagtanong, naranasan mo na bang maging magalang sa isang nakababatang henerasyon? Nakakahiya bang umasa sa luma at ibenta ang luma? Kung ano ang ginagawa mo sa akin, natural na ginagawa ko sa iyo. Natatakot ako na wala kang kakayahan. Pagkainom pa lang ng halimaw na dilaw ay biglang nagbago ang kanyang katawan. Biglang umugang ang lupa na parang alon sa dagat, at may mga alon pa sa lupa na mahigit 10 metro ang taas sa tuktok. Bahagyang gumalaw si Aaron sa kanyang mga paa, umatras ng halos isang hakbang, itinaas ng bahagya ang kanang paa, at nakatarak lang sa mga paa sa harap ng malalaking alon mula sa pambobomba. Boom! Isang banal na liwanag ang bumagsak mula sa kanyang mga paa, at pagkatapos, nakasentro sa paanan ng Aaron, isang parehong malaking puwersa ang sumugod patungo sa mga alon ng lupa sa oras. Kaway sa kaway, lupa sa lupa. Bang! Nagkaroon ng malakas na ingay. Mga 2 metro ang layo sa Aaron, biglang nagbanggaan ang dalawang puwersa. Sa ilang sandali, sumabog ang pagsabog at ang alikabok ay sumabog. Ang 3,000 mukha ng Han ay parang hamog na nagyelo, nakatayo ng buong pagmamalaki at kasing tatag ng Mount Tai. Umuungol. Sa alabok sa buong kalangitan, isang dagandong na parang hayop o multo ang umalangaw-ngaw. Sa sumunod na segundo, isang malaking bungo ang ipinanganak. Galit na ibinuka niya ang kanyang bibig at umungol ng malakas, parang isang taong uhaw sa dugo. Ang nakabitin na kanang kamay ni Aaron ay iniunat ang 2 daliri, puno ng banal na liwanag, at direktang inihagis ito sa nakaraan. Brush. Parang magic light na kasing laki ng hinlalaki. Lumipad ito patungo sa malaking skeleton head. Nang maabot lang nito ang momentum at tumalon sa Aaron, dumating na ito, at pagkatapos ay sumabog. Umuungol. Nagkaroon ng isa pang matinis na dagandong, at ang bagong nabuong bungo ay nabugbog sa isang iglap. Gusto mo bang sumama ulit? Malamig na ngumiti si Aaron, muling iginalaw ang kamay, bahagyang itinaas ang kamay at hinampas ng pamaypay ang powder place. Ang hangin ay tumaas at umaatungal patungo sa pulbos na alikabok na sinusubukang muling mamuo. Ang kalahati ng mga kalansay ay itinaas lamang. Bago pa sila makondensed at nabuo sa pagkakataong ito, naramdaman na nila ang paparating na napakalaking hangin. Sa ilalim ng malakas na hangin, ang alikabok sa oras na ito, pabayaan ay muling namumula at nabuo, kahit na gusto lang nilang magpakatatag, ito ay walang laman na usapan. Hindi man lang bumalik ang Aaron. Sinulyapan lang niya ang pirasong iyon mula sa gilid ng kanyang mata at hindi napigil ang matawa. Gayunpaman, sa oras na ito, nagbago ang direksyon ng unos at tumama sa Aaron ng baliw. Sumimangot si Aaron at ibinalik ang tingin sa White Wind Monster. He snorted coldly and disdained a smile, "Play this trick in front of me." Turuan ang iba na magturo ng mga palakol. Biglang lumakas ang hangin, at maging ang Aaron ay bahagyang natisod sa ilalim ng malakas na hangin. Matapos muling patatagin ang kanyang figure, mapait na ngumiti si Aaron, talaga. Words fall, Aaron biglang body jade light Yun burst. na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!